Mga mamis, kulang ba sa budget? Eto, ang tips ko sa inyo. Check na makakatipid kayo at magiging healthy pa ang inyong mga anak dito. So, panoorin niyo ito hanggang dulo. Gagawa kami ng crispy malunggay. Ayan, Tako kung paano gumawa ng crispy malunggay. Check na magugustuhan ng mga bata dahil sa ang malunggay ay masustansya ito. At yung mga bata na ayaw kumain ng gulay, check na mapapakain ito dahil hindi nila malalaman kung malunggay kung ano ang nilagay natin dito. Ganito lang ang paraan para mapakain yung mga bata ng gulay. Ganito lang ang paggawa mga kabeshi, oh. Bali, gagamit po ako ng 1 cup na harina dito. So, tiga half cup lang kasi yung measuring cup ko, kaya dalawa. Yan, haluan ng malunggay. Yung, hiwain nyo na yung malunggay mga kabeshi, para pino. Tapos may seasoning, asin, tansyahin nyo na lang. Tapos lagyan nyo ng paminta. Ayan. Huwag masyadong maanghang kasi mga bata ang kakain ito. At lagyan po natin ng 4 na itlog po ilalagay ko. Kasi 1 cup kasi yung harina ko. Kaya dinagdagan ko na ng itlog, bali 4. Kung half cup lang na harina, 2 itlog lang. Ayan, halo-halo lang yan mga kabeshi. Napakadali lang yan. Kayang-kaya nyo itong gawin. Ayan. At lalagyan po natin ng malamig na tubig ha, kasi yan ang magpapalutong sa ating lulutuin. At syempre, dali natin yan. Bago lutuin, ay lalagyan po natin ng yelo. Para pag prinito natin, ay malutong yan. Ayan, ganyan lang sikreto. Eto na nga, at ipiprito na nga natin ang ating crispy malunggay. Ayan, yung ginawa natin, napakadali lang yan mga kabeshi, mga kamamis. Tingnan nyo, napakabilis lang gawin, kaya kayang-kaya ninyo ito. Pwede itong pang merienda at pwede rin itong pang ulam. Kaya dalawa ang pwedeng maitipid ninyo, itlog at saka malunggay lang yan at harina, napakadali lang gawin. Paglalagay naman ng kulay mga kabeshi ay optional lang naman yon. Ako gusto ko lang yung makulay para mas ma-attract yung mga bata na kainin ito. Diba? Pagka maganda ang kulay, siyempre magugustuhan nila yan. At hindi malalasahan ito na malunggay pala ito. Napakasarap niyan, pwedeng magsawsawan ng ketchup, pwede rin namang hindi na. Ayan, at kulay dilaw pa nga itong isa. Di ba? Makulay. Ayan, napakadali lang. So, matipid na, healthy pa ang mga bata na kakain ito dahil sa malunggay. Ito na nga ang finished products ng aking ginawang crispy malunggay. O, di ba? Makikita pa ba na malunggay yan? Hindi na. Hindi halatang malunggay yan. Kaya mga mamis, gawin nyo na ito para kumain yung mga bata ng gulay para maging healthy sila. O, di ba? Pwedeng merienda at ulam. Eto na ang tikiman time. Ayan, at narinig niyo naman kung gaano ka-crispy yan, di ba? Ang sarap niyan. Kaya mag-enjoy talaga ang mga bata dito. Ayan. Eto pa, yung isang katulong kong maghimay ng malunggay. Siya daw sabi niya, magpapagawa daw siya sa mama niya para baon niya sa school. At nag-uwi pa nga iyan. Dahil nag-enjoy talaga siya at nasarapan talaga siya dito. Ayan, at ganoon din si Tita, pinanood niya ako kung paano ako gumawa nito. At gagawin din daw niya sa kanyang mga apo para kumain ng gulay. Crispy? Ayan, talagang mag-i-enjoy talaga mga mami sa Ano mga masasabi anak mo? niya dito. At napakatipid lang nito. Sarap ba? Napakadaling gawin, kayang-kaya talaga para maging healthy sila. Ayan, itong batang to talagang mag-enjoy siya sa pagkain nito. Pabalik-balik talaga siya. At talagang gusto daw niya talaga itong crispy malunggay. Yan lang muna mga kabeshi. Thank you for watching. Bye!